secret New York City birthday ni Paolo Abilino. Kim nakipag-banding daw kay LJ Reyes. Siyempre sa anak niyang si Aki. So yun ang kumakalat na natuloy nga sa New York itong si Paolo at talagang nakipag-meet siya sa kanyang anak na kay Aki. At very okay naman itong si LJ, nakipag-banding, nakipag-usap, nakipagtagpo with Kim Chiu. Ang ganda ng relasyon pag ganun pagkakataon. Yung ex at saka present, gano'n. Present to! Present? Kinonfirm agad friendship? Oo, kaya present lang, parang gano'n. Pero okay silang dalawa, di ba? Sa May 13 ang birthday ni Paolo, magti-28 na rin siya. So, nasa edad na rin sila na bukas makalawa, pwede talagang magpakasal talaga pag ganyan. Hinog na. Oo, parang gano'n. So, advance happy birthday. Tapos sabi ni Kim, ang wish niya, parang never ending, parang gano'n, na happiness, parang gano'n. Lahat naman tayo ganun wini-wish sa mga sarili din natin, di ba? Yung happiness talaga. Sa dami ng pagkakataong binigay ni Pao kay Kim at super saya na siguro ni Paolo na magkaroon ng Kim Chiu sa kanyang birthday, lalo na magkasama sila sa concert na super successful din friendship. Kita mo naman correct. Yan. So kayo mga kakimpaw, inaabangan nyo na ba ang gift ni Kim Chiu para kay Paolo Abilino ngayon magbo-birthday na? Totoo. Ano kaya ang i-gift ni Kim? I-reveal kaya nila, di ba? Ayan. At congrats sa kanilang world tour kasi successful. At nakita mo naman buong buo yung support, napakaraming tao, super paldo. Correct. Sa dami ng pasabog, friendship. Correct, bonggang-bongga. So, kayo pala mga friendship yan, lalo na sa mga mothers na nakikinig sa atin, nanonood, Happy Mother's Day. Bukas kasi Mother's Day friendship di ba? Totoo. So, pag gusto nyong basahin namin sa ang mga mensahe nyo about Mother's Day, may papabati kayong mga mothers sa amin. Ngayon, mag-comment na lang kayo sa aming live. At may katanungan tayo, anong klaseng ina ba kayo na pwede nating basahin? Halimbawa, ako si Oscar Ricabar, mabait, disiplinadong mother, parang ganon. Ina ng lahat, na gininto ang puso, gaya ni Roldan Castro. Lalo ka na rin kahit sa mga friendship mo. Tinitingala, hindi lang ng mga bata, kundi pati lahat ng staff dito, ikaw ang ina ng pahayagang ito. Hindi naman, friendship, pagka Oo. Pero sa pamilya, minsan friendship, kasi kung tayo tumutulong sa pamilya, may mga pinag-aaral tayo, parang ganon. Parang tayo na rin ang nagiging magulang, nagiging ina, at parang ganon. At ang pagiging ina ay napakaraming responsible at kahit sino pwedeng maging ina. Yan. So, mga friendship, Happy Mother's Day sa lahat ng mga mother dyan. At huwag niyong kalimutang bigyan ng pagkakataon na ipahayag sa inyong mga ina bukas kung gaano niyo sila kamahal, iparamdam sa espesyal na araw na ito na mother, mahal na mahal kita. So ikaw, friendship, saan mo ititreat ang nanay mo bukas? Ay, sorry, friendship, ulila na ako. Yun, maaga na walang mother ko dahil sa diabetes. Yun. So maaga ako talaga nagpursige. So bukas ba dadalawin mo si mother? Bibigyan ng bulaklak? Nasa Pangasinan friendship ang ang libingan niya. Pero siyempre nandyan yung pagbad sa kanya at siyempre sa altar namin friendship may picture siya doon, di nawawala yung picture niya doon. Siguro mag-aalay na lang tayo doon at magdasal. At sa mga ina na kaibigan natin, binabati kayo namin ng Happy Mother's Day. Mukhang talagang usap-usapan ngayon ang secret New York City birthday ni Paolo Abilino, lalo na nang may ugnay na naman siya kay Kim Chiu. Kapag may mga ganitong sightings o cryptic posts mula sa celebrities, natural lang na maging excited ang fans dahil pakiramdam nila ay may special meaning sa bawat larawan, lugar o simpleng caption. Kung totoo mang nagkaroon ng simpleng celebration sa New York, maraming netizens ang kinikilig dahil parang ipinapakita nito na mas nagiging komportable sina Kim at Paolo na mag-enjoy ng private moments nang hindi kailangang gawing sobrang public ang lahat. Sa showbiz kasi, bihira ang relasyon o closeness na tahimik pero consistent, kaya mas lalong naaaliw ang supporters sa bawat pa-booking moment nila. Isa rin sa dahilan kung bakit malakas ang impact ng ganitong balita ay dahil parehong may strong chemistry sina Kim at Paolo, on-screen man o off-screen. Kahit simpleng dinner, lakad o birthday bonding lang, mabilis iyong nagva-viral dahil invested ang fans sa kanilang samahan. Ang interesting pa rito, hindi man sila laging diretso magsalita tungkol sa tunay na estado ng relasyon nila. Ramdam ng marami na may mutual care at respeto sila sa isa't isa. May ibang fans din na nagsasabing mas gusto nila ang ganitong setup, low-key pero sweet. Hindi pilit, hindi OA at hindi puro publicity. Parang mas authentic tingnan kapag kusang lumalabas ang mga clues kaysa yung laging may grand announcement. Kaya bawat na-booking moment nila, mas lalong lumalakas ang excitement ng Kim Pao supporters. Dagdag pa rito, malaking factor din ang New York setting.
Kapag NYC kasi, automatic may romantic at classy vibe sa isip ng mga tao. Kaya kahit simpleng birthday celebration lang iyon, parang nagiging mas espesyal sa paningin ng fans. Ang dating tuloy ay parang eksena sa pelikula. Private trip, sweet moments, at intimate celebration sa isa sa pinaka-iconic na cities sa mundo. Pero syempre, mahalaga pa ring tandaan na hanggat walang direktang kumpirmasyon mula kina Kim at Paulo, mananatili pa rin itong bahagi ng celebrity speculation at fan excitement. Mas maganda pa rin na suportahan sila sa kanilang projects at respetuhin din ang personal boundaries nila bilang artists. Sa ngayon, isang bagay ang malinaw. Kahit simpleng birthday issue lang ito, nagawa nitong muling buhayin ang kilig ng napakaraming fans ni na Kim at Paulo. At habang patuloy silang nakikitang magkasama sa iba't ibang pagkakataon, siguradong hindi agad matatapos ang mga usapang may something ba talaga sa pagitan nilang dalawa. Sa tingin ko, kaya sobrang pinag-uusapan ang balitang ito tungkol kina Paulo Avellino at Kim Chiu ay dahil ramdam ng publiko na may espesyal talagang koneksyon sa pagitan nila. Kahit hindi sila palaging vocal tungkol sa tunay na estado ng relasyon nila, bawat kilos nila ay napapansin at binibigyan ng meaning ng fans. Yung secret New York City birthday issue ni Paulo ay parang dagdag kilig factor para sa supporters nila. Kapag may mga celebrity kasi na low-key pero consistent na magkasama, mas lalong naengganyo ang mga tao na subaybayan sila. Hindi na kailangan ng sobrang sweet na public display para mapansin. Minsan sapat na iyong simpleng presence, travel moments o birthday bonding para kiligin ng fans. Maganda rin tingnan na parang pareho silang masaya at relaxed kapag magkasama. Maraming netizens ang nagsasabing natural ang chemistry nila at hindi mukhang pilit. Kaya kahit simpleng celebration lang ang lumabas na balita, naging malaking usapan agad online. Ipinapakita rin nito kung gaano kalakas ang suporta ng Kim Pao fandom. Isa pa, may charm talaga ang mga nabubuking moments sa showbiz. Kapag hindi masyadong pinapakita, pero may mga clues na nakikita ang fans, mas lalong lumalakas ang excitement. Para itong puzzle na gustong buuin ng supporters. Kaya bawat photo, caption o travel sighting ay nagiging viral agad. Pero sa kabilang banda, maganda ring isipin na normal lang sa celebrities ang magkaroon ng private moments. Hindi lahat kailangang i-publicize. Kung totoong may special man sa kanila, mas okay rin siguro na unti-unti nila itong i-handle sa paraan na komportable sila. At kung magkaibigan lang talaga sila, malinaw naman na may genuine care at closeness pa rin sa pagitan nila. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa birthday ni Paulo. Naging simbolo rin ito ng excitement, kilig at curiosity ng publiko tungkol sa samahan nila ni Kim. At habang patuloy silang napapabalita ng magkasama, siguradong mas lalo pang magiging interesado ang fans sa susunod na kabanata ng kanilang storya. Ang balitang secret New York City birthday ni Paulo Avellino na agad iniugnay sa closeness niya kay Kim Chiu ay isa na namang halimbawa kung paano mabilis mag-trending ang kahit simpleng celebrity moment kapag involve ang dalawang artist na may malakas na chemistry at fanbase. Sa ganitong klase ng balita, hindi lang mismong event ang pinagtutuunan ng pansin ng publiko, kundi pati yung mga posibilidad na kaakibat nito. Kapag may salitang secret, New York at birthday, automatic na tumataas ang curiosity ng mga tao. Parang nagiging puzzle siya na gustong buuin ng fans. Sino ang kasama? Paano nag-celebrate? Totoo ba na intimate ito? At may deeper meaning ba sa likod nito? Natural din na lumalakas ang usapan dahil kina Kim at Paulo mismo. Pareho silang established na sa industriya, kaya kapag magkasama sila sa kahit anong context, workman o personal, nagiging headline agad. May mga fans na kinikilig at sinasabing bagay talaga sila, habang may iba naman na mas maingat at gusto lang i-enjoy ang moments bilang simpleng friendship o working relationship. Ang interesting dito, ang lakas ng effect ng low-key moments sa showbiz ngayon. Hindi na kailangan ng malaking announcement para mag-viral. Minsan isang photo lang, isang sighting o isang travel hint nagiging dahilan na para sa matinding online discussion. Sa kaso ng New York birthday issue, mas lalo itong lumaki dahil iconic ang setting. Parang automatic na may romantic or cinematic vibe sa isip ng mga tao kapag NYC ang backdrop. Pero sa kabilang side, importante ring tingnan ito ng mas kalmado. Sa entertainment industry, normal lang sa celebrities ang mag-celebrate ng personal milestones privately o kasama ang close friends at colleagues. Hindi lahat ng nakikita online ay agad may deeper romantic implication.
Madalas, ang narrative ay nabubuo lang talaga dahil sa excitement ng fans at social media speculation. Ang isa pang dahilan kung bakit malakas ang impact ng ganitong balita ay dahil sa emotional investment ng audience. Kapag may on-screen chemistry o magandang rapport ang dalawang artista, natural na may audience na gustong i-ship sila. Kaya kahit simpleng paglabas lang ng balita, nagiging fuel ito para sa kilig culture na matagal ng bahagi ng Philippine showbiz. Sa huli, ang ganitong usapin ay nagpapakita rin kung gaano kalakas ang power ng perception. Ang isang ordinaryong birthday celebration, kung totoo man o partially accurate ang details, ay nagiging malaking story dahil sa interpretasyon ng publiko. At habang walang malinaw na kumpirmasyon mula sa mga taong involved, mananatili itong nasa larangan ng chismis, fan theories, at entertainment speculation. Ang mahalaga, sa gitna ng lahat ng ingay, mas maigi pa ring i-appreciate ang parehong artista para sa kanilang trabaho at kontribusyon sa industriya, habang hinahayaan din silang magkaroon ng privacy sa mga personal nilang buhay. May isa pang mahalagang anggulo sa ganitong klase ng balita tungkol sa secret New York birthday ni Paulo Avellino na mabilis ding nauugnay kay Kim Chiu ang epekto ng social media sa pagbuo ng story kahit wala pang malinaw na kumpirmasyon. Sa panahon ngayon, isang simpleng sighting o larawan lang ay pwedeng maging full-blown narrative. Kapag nakita ang isang celebrity sa ibang bansa, agad na may assumption na may secret celebration, romantic getaway, o special moment. Dito pumapasok ang creativity ng fans. Nag-add sila ng context-based sa kilig, past interviews, at chemistry ng dalawang artista. Isa pang dagdag dito ay kung paano nagiging shared experience ng fans ang ganitong balita. Hindi lang sila basta tagapanood, nagiging part sila ng pag-interpret ng bawat detalye. May nag-a-analyze ng teaming, may nagko-compare ng posts, may naghahanap ng clues. Sa ganitong paraan, ang simpleng birthday rumor ay nagiging community event online. Mahalaga ring tandaan na sa showbiz, hindi lahat ng soft moments ay may malalim na meaning. Minsan, ang totoong nangyayari ay simple lang, birthday celebration lang, friendship bonding lang, o work-related trip lang. Pero dahil public figures sina Kim Chiu at Paulo Avellino, lahat ng galaw nila ay nagiging subject of interpretation. May isa pang layer dito, ang privacy versus public curiosity tension. Kapag celebrities ang usapan, parang lagi silang nasa gitna ng dalawang mundo. Gusto ng fans ng updates at real-life details, pero gusto rin nilang protektahan ang personal space nila. Kaya minsan, kahit may totoong celebration, pinipili nilang gawing simple at tahimik na lang. Sa kabuuan, ang dagdag na insight dito ay hindi lang tungkol sa kung totoo o hindi ang secret NYC birthday, kundi kung paano gumagana ang modern fan culture. Mabilis mag-viral, mabilis mag-assume, pero also very emotionally invested. At sa gitna nito, nananatiling mahalaga ang balance, enjoying the kilig, pero may respeto pa rin sa privacy ng mga taong involved.